Kabanata 8, Kamera. Pagkarating namin sa kanilang bahay ay kating-kati agad ako tapusin ang kung anumang pag-uusapan namin ni na Jack. Panay pa ang kwentuhan nila tungkol sa mga sinalihang grupo kanina samantalang ako'y nag-iisip na ng paraan kung paano namin ire-report. Chill, Snow, nagmamadali ka yata. Tawa ng isang babae. I have things to do, sabi ko. Napansin kong hindi pa pumapasok sa kanilang bahay si Sibal at si Katarina. What are they doing outside? Heart-to-heart talk? Or date na naman? We should first list the possible questions, sabi ni Jack at may dala na siyang mga index cards. I'm quite impressed. I've never met someone this concerned with his studies. Well, ang kapatid kong si Kael, syempre, iiyak yun kapag hindi maganda ang kuhang marka. But it's just weird seeing a guy like Jack serious with his studies. Si Sibel din kaya? Ito ang mga posibleng tanong na ibato ng mga kaklase natin sa atin. Kailangan may sagot tayo sa bawat isang tanong na ito. Tumango ako at binasa ang mga sinulat niya. Dinagdagan ko rin iyon ng aking mga ideya. I feel like our other groupmates are just there to fill the group. But they don't have ideas like Jack. Ayaw ko maging pabigat kaya kailangan makinig at sumagot. Pumasok si Sibal sa bahay dala ang isang supot ng tingin ko'y tinapay. Sumunod si Katarina sa kanyang likod na may dalang 1 litro ng Coke. Nilapag ni Katarina ang Coke ng padabog sa lamesa, malapit sa amin. May sinabi si Sibal sa kanya at inisnaban lang iyon ni Katarina. What's that? Nag-aaway sila? Snow, tawag ni Jack sa akin kaya inilipat ko sa kanya ang aking atensyon. Ano? Nanatili siya nakatitig sa akin. Tila natutuwa sa nadatnan. Inirapan ko lamang siyang muli. May mga karagdagang tanong ako rito. Winala ko ang usapan at tinagis ko sa kanya ang ilang index cards. Sinalo niya iyon at binigay kay Ruben. Sagutan niyo yan. Polly, tumulong kayo rito. Tumayo siya at umupo sa tabi ko. Umusog ako para mabigyan siya ng espasyo. Why the hell would he do that? Nangingiti na siya. Pakiramdam ko ay alam ko. Jack, may merienda akong binili. Kumain muna kayo, ani Sibal. Sige kuya, kakain kami mamaya. Sinundan ni Jack ng tingin si Sibal palabas. Sinundan niya yata si Katarina. Pagkatapos noon ay binalik ni Jack sa akin ang atensyon. Crush mo si kuya? Tanong niya. What? Matalim ko siyang tiningnan. Ay naku Snow, kahit pala sa mayayaman ay parehong reaksyon ang may kita ko, no? Kala ko di magiging halata sa inyo. Mas lalong halata pala. I don't know what you're talking about, Jack. Umiling-iling pa ako. Sus, iyang kislap ng mga mata mo at ang galit mo tuwing magkasama sila ni Kat. Umamin ka na, bulong niya. Hindi na ako nagsalita. Pakiramdam ko ay kahit anong dinay ko, ay ipipilit pa rin iyon ni Jack sa akin. Nakatingin na si Polly sa amin. Tila naiirita dahil magkatabi kami nitong si Jack. Go back to where you came from, Jack, sambit ko. Hindi mo ako madadaan sa utos mo. Hindi mo ako empleyado, Snow. Huminga ako na malalim at diniinan palalo ang tingin sa kay Jack. Bumalik ka na sa kung saan ka umupo kanina at ayaw kong may mag-aaway na naman dahil sa akin. Pulong ko pabalik. Nang nakita ni Jack ang tingin ni Polly, ay huminga siya ng malalim at tumawa sa akin. Jack, kumain na kayo. Malamig na boses ni Sibal sa likod ang nagpatalon sa aming dalawa. Yes kuya, patuyang sagot ni Jack. Nalingon ko si Sibal. Medyo galit na siya ngayon. Kung nag-aaway silang dalawa ng kababata niya, bakit niya pa kami dinadamay? Siguro nagsiselos iyon kanina dahil sa asta ni Sibal sa akin. Siyempre, boss niya ako kaya gagawin niya yun. Bili ka muna ng resort kung gusto mong pumapel tulad ko. Miss President, gutom ka na ba? Kumain ka muna, ani Sibal. Umiling ako. I'm fine. Maybe Ruben and the rest of my groupmates are hungry. Oo, gutom na kami, ani Ruben at maligayang tumayo. There. Tumawa si Jack. Ngumuso ako at nagpatuloy sa paglilista ng mga tanong.
Ilang sandali pa bago nagseryoso si Jack. Nanatili si Sibal sa kusina at bawat sulyap ko ay nakikita ko nakatingin siya. So ako muna ang magsasalita. Ikaw ang next reporter. Pagkatapos ay tulong-tulong na lang tayo sa mga tanong. Madali lang naman ito, ani Jack. They have a flash disk? You should save your work there, sabi ko. Meron ako. Ikaw? I also have, but you can email it to me. It's a lot safer that way. Pagkatapos ng ilan pang usapan namin tungkol sa reporting ay natapos na kami. Alas 5 na noon at nagkukwentuhan na sila tungkol sa mga kakilala nila. Hindi ako makasali dahil marami naman akong hindi kilala sa mga kaibigan nila, kaya tumayo na ako. I'll go now, Jack. I need to check on the resort, formal kong sinabi. Tumayo rin si Sibal sa inuupuan niya sa kusina at nagpakita na siya sa sala. Kinuha niya ang susi ng aking expedition. Okay, ihatid na kita sa labas, ani Jack, sabay sulyap kay Sibal. Dito ka na't may bisita ka, ihatid ko naman siya sa resort, sabi ni Sibal. Bisita ko si Snow, kuya. Pahatid naman kahit sa labas. Ito talaga, ani Jack. He touched the small of my back and encouraged me to go. Sumunod naman ako kay Jack. Pinatunog ni Sibal ang aking expedition at pinagbuksan niya ako ng pintuan. Salamat, sabi ko. Pagkapasok ay nakita ko pa ang pagtaas ng mga kamay ni Jack. Mukhang iritado si Sibal. Must be because of their fight? Tumawa si Jack at sinundan ng tingin ang kanyang kapatid bago kumaway sa akin. Binaba ko ang salamin para kausapin siya. Salamat. See you sa school. See you, Snow. Umiti muli ako. Nagulat ako nang biglang sumarado ang bintana. Nilingon ko si Sibal na ngayon ay pinapaandar na ang sasakyan. Playboy ang kapatid ko, Miss President. Alam kong nasabi ko na iyan sa'yo. Napangiwi ako sa sinabi niya. I know that. It's not like I like him romantically, Sibal. Pinapaalalahanan lang kita. Ayaw ko magkaroon ng problema sa gitna ng boss at ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala at di mangyayari yon. Magkaibigan kami ng kapatid mo, Sibal, at hindi ako ganun katanga para maniwala kung sakaling ligawan niya ako dahil alam na alam ko ang ganyang ugali. Sumalyap siya sa akin sa rear view mirror. Oh, bakit Miss President? Nagka-boyfriend ka na ba? Yes, I confidently said. Ilan kung ganoon? 2. At paano mo nasabi na alam mo ang ganoong ugali? Bakit? Nasaktan ka na ba ng isang playboy? Natawa ako sa tanong niya. Are we really talking about this? I have not shed a tear for a man, Sibal, if that's what you mean. Ngunit parang ayaw ko iyon isiwalat sa kanya ngayon. Parang may takot ako naramdaman. I know people who are like that. I have friends in Manila and in the US. My second ex was a playboy, I said. At umiyak ka dahil pinaglaruan ka niya? Tanong niyang mapanuya. Hindi, dahil hindi niya ako pinaglaruan. Bakit kayo naghiwalay kung ganoon? Do you really expect people to get serious about relationships my age? Siguro sa edad mo, Sibal. Ilang taon ka na ba? Bahagya siyang natawa. So, you're saying hindi seryoso iyong naging relasyon ninyo at pareho kayo naglaro, ganon? Exactly. I don't know what's the fuss about people thinking about forever at the age of 17. I mean, come on. Hindi pa ako nagkakalahati sa buhay ko at gusto ko na agad ng pangmatagalan. Ilang taon ka ulit sa Amerika? He asked like he's going to judge me because of it. This isn't about my being from that country. Ito talaga ang naisip ko noon pa man, Sibal. Good for you, Miss President. Aniya na tila'y sumuko sa pagtatalo namin. Hindi na ako nagsalita. Nag-antay na lang ako na makarating sa resort. Nang pinarada niya sa tapat ng bukana ay lumabas na ako. Salamat. I know he's going to leave right away. It's not his shift anymore, so I left him there. Dumiretso na lang ako sa kwarto ko para magbihis at pinaakyat ko na lang ang dinner ko. The rest of the week, I feel so confused. Siguro ay epekto rin ito ng mga ginagawa ko, nagtatrabaho at nag-aaral. There were times when I hardly see Sibal on his shifts.
Nagkikita kami tuwing nagbe-breakfast ako at kung nasa opisina ako the whole time, ay hindi ko siya nakikita kung hindi ako nagre-request ng lilinisan niya. It was Friday when I realized that there's nothing to clean on my office. Tiningnan ko ang mga muebles para sa posibleng alikabok, ngunit magaling siyang maglinis na kahit ang mga gilid ay makintab. I already have my merienda, so there's no way I'd ask him another set of it. Damn it, my room is also very clean already. Pilit kong inisip kung ano pang pwedeng maging excuse ko, dahilan kung bakit natitigan ko ang orange juice. Now that I'm really not thirsty, I have an idea. Umupo ako sa aking swivel chair at tinulak ang orange juice gamit ang aking index finger. Nang nahulog iyon, ay nabasag sa baba at kumalat agad ang juice. Oh my God, nangingiti kong sinabi. Halos mapatalon ako nang biglang tumunog ang aking iPad. Tumatawag si Papa, at sa ganitong oras pa. Yes, Papa, sagot ko at nakita ko agad siya sa Skype. Kamusta? I'm fine, Snow. I just want to ask kung napuntahan mo na ba yung mga islang pinapapuntahan ko sa'yo? We need to make new brochures for next year, and we need to update the gallery of the website. Yes, Papa. I already asked Sibal to tour me tomorrow morning. Sibal? Sino yan? Did you get a local photographer? Papa, bellboy dito. And photographer? Dagdag gastos lang yan. Kaya kong gawin iyan, sabi ko. Okay then, ikaw ang bahala. Bellboy? Bakit bellboy ang isasama mo? He knows how to operate a boat. We hired people who knows how to do that, but I trust your judgment, so ikaw na ang bahala. I just want to remind you that, Snow. No problem pa. Bye, sabi ko, para hindi halatang gusto ko nang ibaba ang tawag. Okay, bye. I love you. I love you too. Pinatay ko ang tawag at huminga ng malalim. Dinampot ko ang telepono para tumawag na sa reception. Hello, sabi ko nang may sumagot. President Snow, how may I help you? Sabi ng babae sa kabilang linya. Can I ask for Sibal? Natapon ang juice ko. Kailangang linisin. Okay, President. I'll inform him right away. Thanks. Maligaya kong binaba ang telepono at nagpatuloy na sa ginagawa sa aking laptop. Ilang sandali ang nakalipas ay bumukas ang pintuan at naaninag ko si Sibal. Ano nangyari? Tanong niya at bumaba ang tingin niya sa juice na natapon. Natapon ko iyong juice ko, sabi ko. Mabilis niya iyong dinaluhan. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko at tiningnan iyon na mabuti. I was slightly confused with the gesture. Nasugatan ka? He then asked. Umiling ako. Hindi ko naman hinawakan ng bubog. Tumango siya at kumuha na ng map at walis sa cart. Tumayo akong pinagmasdan siyang naglilinis. Winalis niya muna ang bubog bago siya nagmap ng tapong juice. Hindi ko pa iyan naiinuman, sambit ko. Dadalhan kita ng bago, aniya. Itawag na lang natin. Tumayo siya at pinulot na ang telepono para makatawag ng pwede magdala ng juice doon. Umupo ako sa aking swivel chair at pumangalumbaba habang tinitignan si Sibal. He looked so serious as he called the other line. Orange juice sa opisina ni Snow, please. Aniya pagkatapos ay binaba. Hinagod niya ng tingin ang mga lamesa at nang nakita ang isang malapit, ay nilipat niya roon ang aking merienda. Dapat ang mga pagkain mo ay hindi rin nilalagay sa lamesa mo. Mabuti at hindi ang mga papel ang natapunan. Mabuti nga. Masaya kong sinabi. Nanatili ang tingin niya sa akin ng ilang sandali. I smiled at him but he looked away. Bababa na ako. Just call me again if you need something. Napawi agad ang matamis kong ngiti. Ganun lang? After what I did? Ikaw na lang kumuha ng juice kung ganun. Palusot ko bago siya makaalis. Nilungon niya ako. Magsasalita na sana siya ngunit may biglang kumatok. For sure that's the juice I ask. Nakibit siya ng balikat. Nandito na. Nagtiimbagang ako at pinagmasdan ang pintuan ng binuksan iyon ni Sibal. Nakita ko na naman si Omar na siyang may dala ng juice na nirequest ko.
Tumuwid ako sa pagkakaupo nang pumasok si Omar at nilapag iyon sa aking lamesa. Sa kabilang lamesa mo ilapag at baka matapon ulit kung dyan, ani si Bal. Saan? Tanong ni Omar. Lumapit si Bal sa kanya at nilipat ang juice doon sa lamesang tinutukoy niya. Pagkatapos ng ginawa ay sabay na silang lumabas sa aking opisina. Tawag ka lang, Miss President, ani si Bal bago sinarado ang pintuan. Kaya maaga akong bumaba para sa lunch at nang masilayan ko muli siya, nasa gilid ko siya, nagbabantay habang kumakain ako. Lagi kong iniinuman ang tubig ko para punuin niya muli iyon. Si Bal, tawag ko. Miss President, bukas ha, maaga tayo. Gaano kaaga? Tanong niya. 6:00 para hindi masyadong mainit. Bahagya pa siyang nag-isip. Nagtaas ako ng kilay. Don't tell me he's not available. I already told him about this days ago. Don't tell me you won't. Hindi, Miss President. Iyon naman talaga ang dating ko rito. Mabuti. Uminom ako ng tubig habang tinitingnan siyang nag-iisip ng kung ano. Pagkatapos noon ay nagbihis na ako para sa eskwelahan. That was our last interaction because at school he was busy with his works. Patapos na ang huling klase namin at panay ang tingin ko sa pintuan ng aming classroom. Si Bal would always hang outside every time our class finishes, but right now he's not there. Kahit anino niya ay wala roon. Nagsitayuan na ang mga klase ko, ngunit ako'y hindi pa makagalaw dahil wala naman akong nakikitang sundo. Sabi ni Kuya na sa library daw siya kasama ang mga klase, kaya di siya makakapunta rito. Ani Jack, labas na tayo. Doon ka lamang napagtanto na hindi niya nga pala obligasyon na sunduin ako. Hinagilap ko ang mga gamit ko. Nahulog pa ang ballpen ko dahil sa pagmamadali. Tumulong si Jack sa pagliligpit ko. Salamat, I awkwardly said. Nagkasalubong ang kilay niya habang tinitingnan akong nagpapanik sa pagliligpit ng gamit. Kasama niya si Katerina, kagrupo niya iyon. He said that as if it will change a thing. Tumango ako at bumaling sa kanya. Can I have your brother's number? I said innocently. Binunot ni Jack ang kanyang cellphone pero kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. It's for work purposes, of course, dagdag ko. Fine, Snow. Nagamot siya sa batok bago tuluyang ipinakita ang numero ni si Bal. Talaga bang trabaho ito? Of course, Jack, I assured him. I copied si Bal's number on my phone. Pagkatapos noon ay lumabas na ako. Nakaabang naman si Kuya Lando, kaya ayos lang. Kahit sa paglabas sa eskwelahan ay panay ang lingalinga ko. Maybe I'd see si Bal somewhere, but I didn't. Nakasakay na lang ako sa aming expedition at wala akong nakitang ni anino niya. Kahit pag-uwi ay panay ang titig ko sa kanyang numero, typing and deleting text asking for his whereabouts. I shouldn't, alright? Tumunog ang iPad ko at nakitang tumatawag si Brenna. Tinitigan ko lamang iyon. Hindi ko alam kung bakit para akong walang ganang sumagot. In the end, I took the call to see if my friend's okay. She told me about her adventures in the show business, how she's enjoying so much fame, and how her fans love her. Nakinig lamang ako hanggang sa inantok. I guess it's better that way than forever contemplating if I'll text si Bal or not. Snow, ayos ka lang ba? Tanong ni Brenna. Nang napagtantong medyo hindi ako responsive sa kanya. Oo, ayos lang ako. Stress ka na riyan. Nandyan pa ba yung admirer mong local? Umisi ako at umiling. Mabuti naman at nang di ka ma-stress. Miss ka na ni CZ. Di mo raw siya tinatawagan, pati si Bronson. I'll call them soon. I'm just really busy. Pagkatapos ng tawag ay natulog na ako. Nagising lamang kinabukasan sa alarm na sinet ko ng 5:00. Agad akong pumasok sa banyo para maligo at magbihis. I was done at exactly 5:45, so I went out. I ordered my breakfast to be served on the sun lounger. Nakaupo ako roon habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw.
Sibal isn't there yet, but it's okay. It's not yet 6 a.m. 10 minutes seems so long. Naubos ko ang pagkain ko at wala pa rin si Sibal. Even the waves from the shore didn't relax me. Miss President, bumangon ako nang narinig ko iyon. Isang matamis na ngiti ang ginawad ko nang nakita ko ang kararating lang na si Sibal. Akala ko nasa kwarto ka pa. Umiling ako. Maaga ako. Inayos ko pa ang bangkang gagamitin. Yung amin na lang ang dadalhin natin para mas gamay ko. Tumango-tango ako at ngumiti. Kumain ka na ba? Tumagilid ang ulo niya. Parang laking gulat sa tanong ko. Tapos na, Miss President. Ikaw? Katatapos lang, sabay turo sa pagkain sa gilid ng lounger. I'm wearing a white lacy dress. Below it is a pair of bikini. I have no plans of swimming, but still, I wore it just in case. May dala rin akong sombrero panlaban sa init ng araw. The camera's on my side. I'm all set. Alis na tayo kung ganoon? Tanong ni Sibal. Sige, maligaya kong sinabi. Sumunod ako sa kanya. Mukhang nilagay niya ang kanyang bangka sa malapit. Nakita ko sa rock formation ng kanilang bangka. May nakalagay roong Salmo 7. Ayun yata ang sasakyan namin. Sibal's wearing a black shorts and a white t-shirt. Hinihipan ng malamig na hangin ang kanyang buhok. Nang nakalapit kami sa bangka ay inayos niya ang hagdang dadaanan ko. Pinagmasdan ko muli ang building ng The Coast at ang kabilang side ng Costa Leona. Sa side na iyon, nakahilera ang iba't ibang rest house. Kasali doon iyong amin. May maliliit ding mga resort doon sa di kalayuan. Kita ko na ang araw sa langit at ang dagat ay sobrang payapa pa. Miss President, tawag ni Sibal sabay lahad sa kanyang kamay. Nilagay ko ang aking kamay sa ibabaw ng kanya at umakyat na ako sa kanilang bangka. Medyo hirap akong magbalanse kaya diretso akong umupo sa gilid. Hawakan mo ang sombrero mo dahil mahangin sa laot, aniya. Okay. Hinawakan ko ang sombrero ko. Na nakasakay na rin siya sa bangka ay sumulyap siya sa akin. Medyo nagtagal ang mata niya sa aking suot. Bumaba ang tingin ko sa aking dibdib. My collarbones are exposed and I'm even showing my armpits. Nagkatinginan kaming dalawa. I smiled shyly. Don't worry, I'm not that conscious with my skin, Sibal. May isang mahabang kawayan siyang pinangtulak sa buong bangka. Nilingin ko ang tanawin sa laot at manghang-mangha ako roon. Tinanggal ko ang aking sombrero para lang mahawakan na maayos ang aking kamera. Kinuhanan ko ng picture ang lahat ng magandang tanawing nakita ko. I even took a picture of Sibal. He smiled and shook his head when he realized what I'm doing. Bakit kaya pinangalanan itong Costa Leona, no? Tanong ko sabay tingin sa kahabaan ng Costa Leona. Hindi sumagot si Sibal. Walang kahirap-hirap siya naglakad galing sa likod patungo sa harap. Mukhang nasa tamang layo na kami para simulan ang makina ng bangka. Mahinigit siyang lubid at umandar agad ang makina nito. Umupo siya sa harap at tiningnan mabuti ang payapang dagat. Yay! Sigaw ko nang tuluyan nang bumilis ang takbo ng bangka. San tayo una? Tumayo si Sibal at nilingon ako. Sa rock formation. Tinuro niya iyong tanaw na rock formation sa di kalayuan. I turned my camera on again and tried to document everything. Tumayo ako para lumapit sa kabilang side at mas makakuha pa ng magandang shot. Huwag kang tumayo, ani Sibal. Lilipat lang naman ako. Hindi ba pwede? Tanong ko. Gumagalaw, baka malaglag ka. Humagikik ako, lalo nang nakita ko ang concern sa mukha niya. Nakatayo siya sa unahan at nakatuon sa akin ang buong pansin. Marunong akong lumangoy. Tsaka, marunong ka namang lumangoy eh. Umiling siya. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. Ngumiti ako at may naisip na idea. May pamingwit ka ba? Gusto ko mangisda, sabi ko sabay tingin sa sahig ng bangka.
Nakita ko roon ang pamingwit. Pinulot ko agad ang mahabang fishing rod. Sige, mamaya kapag naroon tayo sa rock formation, maraming isda roon, ani si Bal. Sige, may pain ka ba? Nariyan sa baba ng inuupuan mo. What? Nanlaki ang mga mata ko at dinungaw ang isang balde ng uod sa inuupuan ko. Ew! Sigaw ko. Ba't di mo sinabi? Ew! Ano, ayaw mo na dahil nandidiri ka? Tanong niya. Siyempre, sino bang hindi nandidiri sa uod, ha? Ikaw ba? Pagalit ko ang katwiran. Mga isda, aniya. Pilit kong pinirme ang galit sa aking mukha, ngunit napawi ito dahil sa sinagot niya. Tumawa siya at unti-unting tinigil ang makina ng bangka. Ilang metro na lang ang layo namin sa rock formation. Baliw ka talaga, I whispered. Hindi ba gusto mo ng picture sa rock formation? Ayan, tinuro niya iyon. Tinutok ko agad ang camera ko roon. Ang ganda niya tingnan, lalo na sa likod ng mga bato ay ang sinag ng araw. Tanging ang hampas ng alon ang naririnig namin habang palapit kami sa rock formation. Nang tuluyang pinatigil ni si Bal ang bangka, ay gusto ko na agad bumaba para makalapit. Huwag kang magtanggal ng tsinelas at masakit ang mga bato. Tumango ako at sinunod ang sinabi niya. Nauna siyang bumaba at inayos niya ang hagda ng dadaanan ko. Hinawakan niya ang aking kamay kaso hanggang baywang pa ang tubig. Teka, mababasa ako, sabi ko. Bubuhatin kita, aniya. Kinagat ko ang labi ko at agad na kumapit sa kanyang leeg. His strong arms carried me like a princess. Sinikop niya ang palda ng kanyang dress para hindi ito tumama sa malamig na tubig. Ngumuso ako. Nagpipigil ng ngiti habang mahigpit siyang niyayakap. His chest is strong, and he smells like aftershave and mint. Parang ayaw ko nang bumaba. Nilapag niya ako sa buhangin. Inayos ko ang damit ko at tiningala siya. Nakatingin siya sa aking damit at inayos niya ang kabilang strap ng aking dress. Inayos ko rin iyon. Bumababa, aniya at nilagpasan ako. Oo nga sabi ko sabay lingon sa kanya. Lumapit siya sa mga bato. Hinawakan niya ang isang malaking bato at sinubukan niyang umakyat. Ako nang kukuha ng magandang view para sa'yo. Huwag ka nang sumama, aniya. Tiningala ko siya habang umaakyat. Mukhang madalas siya rito Of course, he's a local. I took a picture of him as he climbed. Nilahad niya ang kamay niya para sa aking kamera ngunit umiling ako. I want to go there, I said. Pumikit siya na mariin at umiling. Please, huwag matigas ang ulo, banta niya. Ang daya, gusto ko rin dyan. Is there another way to go up? Miss President, wala. Banta niyang muli. Hinawakan ko iyong batong hinawakan niya kanina para makaakyat. Inangat ko ang sarili ko. I'm not totally sporty, but I think I can do it. Snow! Pagalit niyang sigaw nang nakitang tuluyan kong iniangat ang sarili ko. Tumuwid siya at bumaba sa aking tinatayuan. Kitang-kita ko ang iritasyon sa kanyang muka. Where should I step next? Ang tigas ng ulo mo, aniya. I just want to go up too, I said. Nasa likod ko na siya. Hinawakan niya ang kamay ko at nilagay sa batong dapat kong hawakan sunod. Sige, iangat mo ang sarili mo dyan at babantayan kita rito. Parang bigla akong ginapangan ng takot nang nakitang wala na siya sa taas. Pero para lang magawa ko iyon, ay sinunod ko ang sinabi niya. Hirap na hirap pa akong iangat ang sarili ko. Hinawakan niya ang baywang ko at inangat na parang tuluyang makaakyat. Medyo masakit ang mga bato, matutulis at makakasugat. Medyo may naramdaman nga akong hapdi sa taas lamang ng aking heel. I don't mind it though. I'm fine. Sumunod si Sibal sa akin. Sobrang lapit niya dahil sobrang sikip lang din ng aapakan. Halos maipit nga niya ako sa kanyang katawan. What's next? Tanong ko noong sa hindi ko naman talaga gustong umakyat na.
Hawakan mo rito, sabay niya sa kamay ko sa matulis na bato. Yun na yata ang huling aakyatan at tuktok na nitong rock formation. Okay, pilit kong inangat muli ang sarili ko pero hindi ko magawa. Hinawakan niya ang magkabilang baywang ko. His hot palms is making its way to my spine. Hindi ko iyon mapagsawalang bahala na lamang. Dahan-dahan niya akong inangat para makarating sa tuktok. At nang naroon na ako ay nilingon ko siya pababa. Inilahad ko ang kamay ko para sa kanya. Tiningala niya ako at tumawa na lamang siya. Sigurado ka? Pabirong tanong niya. Inosente akong tumango. I'm serious. I want to help him. Isang hila ko lang sa'yo. Babagsak ka pababa, Miss President. Ang gaan mo. Hindi mo ako mabubuhat. Aniya at inangat nang walang kahirap-hirap ang kanyang sarili. Tumuwid ako sa pagkakatayo at pinagmasdan si Sibal na umupo sa isang bato roon. Tinignan niya ang kabuuan ng Costa Leona. He grew up in such a beautiful place, while I grew up in a very different world. Sinuyod ng aking mga mata ang kabuuan ng lugar kung saan siya lumaki. This is a beautiful place to live in, a peaceful place. I'd be satisfied to live here forever. Ang ganda ng Costa Leona, sabi ko, habang umiihip ang malamig na hangin sa aking pisngi. Hindi ba ay kukuha ka ng mga pictures? Give me your camera, ako ang kukuha para sa'yo. Umiti ako at tinanggal ang kamera sa aking leeg. Binaba ko iyon sa kanya at pumesto na sa kabilang bato para makuhanan si Sibal. Tita Maram is an ex-beauty queen. She's also a model. Reasons why she knows people from the show business, so I know things about modeling too. I gave Sibal several poses I know. Panay ang click niya sa camera. Panay naman ang ngiti ko hanggang sa unti-unting naging seryosa ang bawat pose ko. Bahagya akong tumalikod para makita ang aking balikat. I didn't smile as I stared at the camera. Binaba niya ang camera pagkatapos ng huling click. Nagkatinginan kaming dalawa. Humataw ang puso ko. Mainit at mabilis ang nararamdaman ko sa aking dibdib. Sa seryosong mga mata niya'y halos makalimutan ko lahat ng pakay ko rito. Pagkatapos ng ilang sandaling tingin, ay yumuko siya para i-check ang mga kuha. Napakurap-kurap ako sa ginawa niya. Ayos na siguro ito, ani niya.